Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maghibayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae, na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabihin nyo nga, mahal na po ang Jesus Nazareno, bagamat kami maraming pangangailangan, marami pa kaming hinihiling, narito po kami para pasalamatan ka. Mas marami kang ibinigay sa amin kaysa sa aming hiniling. Punong-puno po kami ng iyong pagpapala. Amen. Pwede bang i-bless natin yung mga katabi po natin, yung mga taong nasa paligid natin? Sabihin po natin, God bless you. God bless you. Seloso ba ang Diyos? Sino po dito seloso? Taas ang kamay. Umamin na kayo. Walang umaamin, Sino dito selosa? Taas ang kamay. Talaga? Walang umaamin kahit isa, pero pag nasa bahay, ganun-ganun na lamang. Mga tamang hinala. Di ba? Sobrang lakas ng puwersa ng selos, Sobrang lakas ng puwersa. Maraming nananakit dahil sa selos, Maraming nagkakaaway kahit walang ginagawa dahil lang sa selos. Yung kamakailan nga, nakakalungkot, di ba? Merong, di ba, sinaksak dahil sa selos. Pero ang Diyos ba seloso? Sino po nagsasabing ang Diyos seloso? Taas ang kamay. Sino may sabing hindi seloso ang Diyos? Taas ang kamay.
Yung iba, hindi nagtaas. Ano ibig sabihin po niyan? Ha? Ibig sabihin niyan, hindi pa kayo naliligo. Ayaw niyong itaas ang kilikili ninyo. Ulitin ko. Sino may sabing, seloso ang Diyos, taas ang kamay. Ayun, pinatunayan nila, naligo ako, Father. Sino may sasabing, hindi seloso ang Diyos, taas ang kamay. Ay, mas marami. Wow, galing ha? Seloso ang Diyos. God is a jealous God. Sabihin nyo nga, seloso ang Diyos. Parang guilty pa kayo ha. Huwag kayong mag-alala dahil hindi nanggaling sa tao yan. Mismo ang Diyos ang nagsabi niya. Naaalala niyo nung binigay yung 10 utos sa mga Israelita? Sinabi niya yon. Siya ay seloso. God is a jealous God. Ay, salamat Father, sinabi mo yan. Ay, pwede, meron na akong lisensyang magselos. Ayan. O yan ha, siguro yung mga mag-asawa dyan, narinig mo si Father. Kung ang Diyos seloso, ako pa ba? Di ba? Linawin natin muna. Linawin natin. Ha? Yung selos na meron ng Diyos, iba yon sa selos na meron tayo bilang mga tao. Ayon. Ulitin ko. Ang selos na meron ng Diyos ay ibang selos na meron tayo bilang mga tao. Magkaiba po. Ano pagkakaiba? Tayong mga tao, nagseselos tayo kapag kinuha sa atin. Okay, ulitin ko ha. Kapag ibinibigay, ulitin ko. Ang selos na meron tayo sa isa't isa, kapag kinukuha sa atin kung ano yung para sa atin. Ulitin ko. Halimbawa, yung oras na binibigay dapat sa'yo, ibinigay sa iba. Selos ka niyan. Asawa ka eh. Jowa ka eh. Buti pa siya, nasasamahan mo ako, hindi mo ka nasasamahan. Pag nandito ka sa bahay, bakit ganyan ka? Pag nandito ka sa bahay, parang sinisilaban yung puwit mo. Hindi ka matigil dito, pero pag nandito ka sa barkada mo, oras, okay lang sa'yo. Di ba? So, kinukuha sa'yo ng iba, yung para sa'yo. Yung dapat ay binibigay sa iyo, ibinibigay mo sa iba. Yun ang selos ng tao. Tama pa, malinaw. Kaya naghihinakit ka. Naghihinakit ka. Ngayon, ano naman yung selos na mayroon ng Diyos? Ang selos na mayroon ng Diyos, kapag hindi mo ibinibigay sa sarili mo ang dapat na para sa iyo. Ang selos na meron ng Diyos, nagseselos ang Diyos kapag hindi mo ibinibigay sa sarili mo ang para sa iyo. Kasi ang Diyos, kung hindi mo binibigay sa Kanya, yung para sa Kanya, meron naman siya nun eh. Meron siya nun. Di ba? Walang kakulangan ng Diyos. Kung ano meron tayo, sobra-sobra pa kung ano yung meron siya. Pero naghihinakit ang Diyos kapag hindi mo ibinibigay sa sarili mo ang para sa iyo. Halimbawa, kung hindi mo binibigay sa sarili mo ang kapayapaan na para sa iyo, naghihinakit ang Diyos. Kapag hindi mo ibinibigay sa sarili mo ang pagkakataong maglingkod na dapat ay mayroon ka, pero iniiwasan mo maglingkod, nakakaramdam ng selos ang Diyos. Not because He's losing something, but because you are losing something. Hindi dahil nawawalan siya, kung hindi ang nawawalan tayo. Kaya sa kada pagkakataon na ating isinusuko ang sarili natin sa mga sa mga bagay na pansamantala lamang, naghihinakit ang Diyos. Bakit? Kasi ang buhay natin,
hindi lang para sa mga bagay na pansamantala, kung hindi sa mga bagay na magpasawalang hanggan. Kung hindi mo binibigay halimbawa ang sarili mo sa respeto na dapat meron ka sa sarili mo, doon naghihinakit ang Diyos. You deserve respect. Why don't you respect yourself? Ginawa kita eh. Bakit mo sinasalaula ang sarili mo? Bakit mo ibinababa ang sarili mo? Ikaw ang pinakamaganda kong nilikha. Naghihinakit ang Diyos. Because we are losing something. We are destroying ourselves. Yun ang selos ng Diyos. Kapag tayo ay nawawalan, kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay napapahamak, kaya nagseselos ang Diyos. Now, what do we do? Ano gagawin natin para hindi magselos ang Diyos? Kaya nga, di ba sa Ebanghelyo, ano sabi dito? Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi sinasabi ng Diyos na wag mo mahalin ang ama't ina mo. Hindi, ang parents. Hindi. Ang sinasabi niya, nang higit sa akin. Ibig sabihin, mas mahalin mo ang Diyos. Kung minamahal mo ang mga magulang mo, ang mga anak mo ng 200%, mahalin mo ang Diyos ng 201%. Masaya na siya doon. Ibig sabihin lang po nun, kailangan din ibigay mo sa sarili mo ang para sa iyo. Halinaw po. Kasi minsan, akala natin, kahit masira ang buhay natin, basta maibigay lang natin yung mga bagay na ito sa mga taong malalapit sa atin. Halimbawa, nagnakaw ka para mabigyan mo lang ng gamot ang anak mo. Nanloko ka para maipantustos ka lang sa pamilya mo. Di po ba? Nang hold up ka dahil may kailangang gamot na ibili. Nakita niyo po? So nagawa mong saktan ng Diyos para lang maging masaya yung mga tao na malapit sa iyo. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Diyos, mas mahalin mo ako. Huwag kang magnakaw, huwag kang manloko. Dahil pag minahal mo ako, kung ano man ang kailangan mo sa mga mahal mo sa buhay, kung ano man ang kailangan mo para maipantustos sa pamilya mo, kung ano man ang kailangan mo para sa magulang at anak mo, ibibigay ko yan. Sobra-sobra pa. Basta lang unahin mong mahalin ako. At ang pagmamahal sa Diyos, ano ibig sabihin? Ibigay mo sa sarili mo ang para sa iyo. At what do we deserve? We deserve heaven. We deserve heaven. We deserve life. In fact, kaya nga namatay ang Panginoon sa krus para sa langit. Para sa atin. Para maligtas tayo. Kaya niya inaalay ang kanyang sarili. Kung inialay niya ang sarili niya para tayo deserving sa heaven, bakit natin tatalikuran ng heaven? Yung kaligtasan natin. Huwag tayong gagawa, in other words, ng mga bagay na ikalalayo natin sa langit. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikapapahamak ng kaluluwa natin. Dahil doon nagseselos ang Diyos. Hindi natin ibinibigay ang langit na para sa atin. Hindi natin ibinibigay sa ating sarili ang buhay na walang hanggan na ipinaglaban ng Panginoon. Hindi natin ibinibigay sa sarili natin ang kapayapaan ng kalooban natin na kanyang naging panawagan mula't mula pa. Yan ang selos ng Diyos. It is not about Him. It is still about us. Tungkol pa rin sa ating kabutihan at kapakanan. Amen? Tatanungin ko kayo, what do you deserve? What do you deserve? Ano karapat-dapat para sa iyo? Buhay na walang hanggan. Ano karapat-dapat sa iyo? Kaharian ng Diyos. Ano karapat-dapat sa iyo? Kapayapaan ng kalooban. Ano karapat-dapat sa iyo? Kagalakan ng puso mo. Kung yan ay karapat-dapat sa iyo, umiwas tayo sa kahit anumang bagay na ipagkakait sa atin ang mga bagay na ito. At gayon man, gagawin natin ang lahat
para ang mga bagay na ito na nabanggit ko ay ating matatanggap, ay ating makakamtan. Amen.